Hello mga ate ko Fukara. So ayun, for today's video is i-explain ko sa inyo kung anyways, ito yung in-edit kong video, explanation ko to. So kung ano yung nangyari sa akin sa Dubai, ba't ako na-denied. So yun nga, nakita ko dito sa TikTok na nag-live si Ate Saison na nag-chat sa kanya si Mama Hera. Siguro dala ng frustration kay Mama Hera. Kasi inaatake siya ng madaming tao ngayon, ba't hindi niya daw ako sinasabihan, ba't hindi niya daw ako ginaid. Actually, si Mama Hera wala din siyang alam sa ganung rules para na sobrang strict pala ng ganun sa Dubai. So si Mama Hera wala siyang idea. We're just so happy and excited talaga na pumuntang Dubai. Kasi nga, dream ko din yon at bet hindi Mama Hera na papuntahin ako doon. So ito na nga. Nung papasok kami kasi at dito sana yun, ina-explain ko na sana dito yon. Pero yeah, panoorin niyo lang sa YouTube kung gusto niyo. Pero ina-edit ko pa siya. Nung nag-video ako, sobrang excited ko, sabi ko, "Hi, ayan na, welcome to Dubai, yes!" Gumanon ako. Nagsabi din ako kay Mami Jonji na dito ko na lang siya explain sa YT para mababa kasi siyang explanation. Yung journey ko talaga yung in-explain ko dito para maliwanagan din. Na kasi na-stress si Mami Hera nung time na yon at hindi din talaga namin in-expect yung mga ganong eksena pala talaga. Kasi ba't yung binibig deal, hindi ko nga din gusto nyo yung nangyari, hindi din namin gusto ni Mama Hera yung nangyari. Sadyang, yun lang talaga yung rules at hindi kami naging aware doon. At nangyari na yung nangyari, te. So, anong gagawin? Ano na lang ulit next time? Mag-research ulit, kung ano yung mga rules sa isang country, alamin mo. Diba? Yun lang naman yung kailangan gawin eh. Yung sinabi ko lang sa recent video ko, ba't kailangan mo kung sabihan nung kasama mo din dyan sa SL at yung tilapia, ganun. Ba't kailangan yung insulto ng itsura? Ba't kailangan yung insult, kailangan yung pamukha sa akin na nagkamali talaga ako? Yun na nga eh, I mean, hindi nyo kailangan face shame, hindi nyo kailangan manghiya ng tao. Na-hurt lang ako din kasi, ba't kailangan ganun? Pwede naman akong i-chat. Actually, si Ate Jade dun din sa Dubai, nag-chat sa akin kung kamusta ba ako, kung nakakakain ba ako, or okay lang ba ako. Kasi kung alam nyo lang yung experience dun, hindi nyo alam kung makakauwi pa ba kayo ng Pilipinas kasi wala kang alam sa mangyayari sa'yo dun. So ako din, hindi din ako masisi kasi takot din ako nung time na yun at gusto ko lang yung gusto ko lang noon is makauwi ng Pilipinas at yun yung gusto ni Maming Hera din na makauwi din ako ng Philippines para safe ako. At sa mga nag-add ng mga kwento-kwento dyan kung ano-ano, lagi na lang kayong ganyan. Always na lang kayong ganyan. Kailangan i-explain lahat yung mangyayari, kung ano yung mga mangyayari, i-explain kailangan alam nyo kung ano yung mga eksena. Eh, hindi naman kayo nakaka-experience ng ganun eh. Sinishare ko lang yung journey ko para aware din kayo next time. At saka hindi naman kayo yung na doon, na stuck, ako yun. So, ba't kayo nasa-stress? Oh my gosh, dinadamay niyo pa si Mama Hera. Shoota. Yung reason ba't hindi ako nakapasok ng Dubai, hindi sa pananamit ko, hindi sa makeup ko, at hindi sa pag-iingay ko. Ang sabi sa akin ng officer, na sinabi ko dito sa YT ko, sabi niya na, it's because your identity do not match your passport. So, pag tinignan ako, may mukha akong babae, pero tingnan nyo yung passport ko, is nakalaga doon male. So, yun yung pinaka-reason. Walang reason ako yung nakadamit ako ng pambabae. Hindi yon. Tsaka sabi ng officer, you know what, there's nothing wrong about you. Gender expression is okay. Pero yun nga, rules is rules. You should abide by the rules. At ito yung rules namin. So, pasensya na daw kung ganito yung nangyari. Sabi ko naman, it's totally fine. I understand that I should abide by the law and I'm not really familiar with your rules here and it's my first time. So, I don't have any idea. So, yun, te.